Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, March 12, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order. Prangkisa ng SMNI dahil sa mga paglabag, pinababawi na ng komite sa Kamara. Habang Pastor Kibuloy, dahil sa pag-isnab sa mga pagdinig, pinatawan na ng contempt order. Ni hindi niya makuhang tingnan ng mga anak ko dahil guilty siya. Guilty siya. Promotion ng high-ranking official ng militar sa Commission on Appointments. Bakit tinutulan ng ginang? 11 tripulanteng Pinoy mula sa MV True Confidence. Ligtas nang nakalapag ng Pilipinas. Pinay boxers Nesty Petesio at Ira Villegas pasok na sa 2024 Paris Olympics. At sa showbiz, Ina Raimundo at Sunshine Cruz nakipagsabayan sa pagrampa sa mga batang henerasyon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaprubahan na sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises ang pagbawi ng prangkisa sa Suarasug Media Corporation dahil yan sa mga umano'y paglabag nito sa pag-ere ng fake news at panre-red tag. Kasama na rito ang pag-cite in contempt kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi pagharap nito sa mga pagdinig. May balitang A to Z si Kim Salinas. House Bill 9710. Any second? Second the motion, Mr. Duly Chair. seconded by the Honorable Pancho. Any objections? The chair in objections. House Bill number 9710 is approved as with no amendments. Tuluyan ng inaprubahan ng committee level ng House Legislative Franchise ang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Dahil umano sa mga paglabag nito sa mga pag-ere ng umano'y mga fake news at pangre-red tag sa ilang mga individual. This representation would like to move for the approval of House Bill number 9710, an act revoking the legislative franchise granted to Suarasug Media Corporation. Pero agad naman itong tinutulan ng abogado ng SMNI. I'd like to request a time or chance to explain our side, Mr. Chair. And before you consider your voting, I'd like to request all the members to just read our position paper, Mr. Chair. Sa kabila nito, iginiit naman ng chairman ng komite na limitado na ang oras para pag-aralan pa ang kakasumiti lang na position paper at hindi na ito mapag-aaralan pa bago ang pagdinig. Buwelta naman ng abogado, walang kwenta na ang kanilang papel. Position paper will become useless if you have you admit, Mr. Chair, that you have no more time to study and make a voting. That's why I'm asking, before you vote, Mr. Chair, But at least 1 week, Mr. Chair, to give all the members a chance to read our position paper, Mr. Attorney, Chair. to observe due process in this particular hearing. Palagi ko naman po, November pa ho natin pinag-uusapan, Marso na po na yun, ang dami na po natin pagkakataon, i-submit po lahat yan. And it is sad to note that you submitted this document to us 30 minutes before this hearing. Samantala, tuluyan na ring napatawan ng cite in contempt si Pastor Kibuloy dahil no-show pa rin sa mga pagdinig. Pero ang legal counsel humihirit na pagbigyan pa sila ng kaunting panahon para mapag-usapan ng maayos kasama ang kanilang kliyente. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client. That is a very humble request from this representation. Just a few days. We know all very well that Pastor Cobuloy at this point in time is already a flight risk. So baka naman ang humihingi ni Pastor Kibuloy to give time so that what I mean, Attorney Topacio, humihingi ng palugit para makaalis na si Pastor Kibuloy out of the country. Hindi po ba there are already rumors? So it would be a dangerous precedent on our part.
Pinagbigyan naman ng kahilingan ni Atty. Topacio at nangako itong magbibigay ng pinakahuling report bago mag-Biyernes. Contempt charges stay, but we will give them 3 days after his one-on-one meeting with Pastor Kibuloy in Davao. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, isang programa naman sa labas ng Kongreso ang inihanda ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na sumabay sa pagdinig ng mababang kapulungan ukol sa pag-revoke ng prangkisa ng Sunshine Media Network o SMNI. Nag-ingay at nagsayaw ang mga nakisali, tanda ng pagsuporta sa naturang TV network. Anila pagpapakita ito ng galit ng taong bayan dahil umano sa kawalan ng katarungan at pang-aabuso ng kapangyarihan ng iilang nakaupo at duminig ng kaso. Anila, isang palabas lang daw ang lahat ng ito na dapat nang wakasan. Samantala sa mataas na kapulungan, nagpataw na ng show cause order ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pangungunayan ni Senator Riza Ontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Base sa dokumento, binibigyan si Kibuloy ng non-extendable na 48 oras mula sa pagkakatanggap ng order para ipaliwanag niya kung bakit hindi siya dapat arestuhin at ikulong sa opisina ng Senate Sergeant at Arms. Ito ay matapos ang hindi niya pagsipot sa anumang hearing ng komite sa Senado para sagutin ang mga alegasyon ng pang-aabuso umano ng pastor sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa komite, naantala ang investigasyon sa umano'y large-scale human trafficking sa Kingdom of Jesus Christ. Nauna nang hiniling ni Senator Ontiveros kay Senate President Juan Miguel Zubiri na magbaba na ng arrest order laban sa pastor. Pero ayon kay Zubiri, show cause order muna ang dapat ipalabas sa linsunod sa ruling ng Korte Suprema sa mga Senate hearing. Aprobado na ni Senator Zubiri ang show cause order na may petsa para bukas, March 13. Samantala, dinipensahan naman ni Vice President Sara Duterte si Kingdom of Jesus Christ, the founder at self-proclaimed Son of God, Pastor Apollo Kibuloy. Laban yan sa mga ipinupukol na akusasyon dito. Ayon kay VP Sara, nararapat lang na mabigyan si Kibuloy ng katarungan dahil tila hinatulang guilty agad ang pastor matapos lang ng ilang pagdinig ng Senado at Kamara at base lang umano sa mga paratang ng mga testigo. Git pa ni Sara, nilabag din umano ng Kongreso ang media freedom dahil sa pagpataw ng indefinite suspension ng komite ng Kamara sa SMNI. Samantala, dumalo din ngayong gabi sa prayer rally ng SMNI sina Inday Sara at ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para magpaabot ng suporta. Gayon din sina Senator Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Robin Padilla. Matatandaang malapit na kaibigan ng mga Duterte si Kibuloy at kamakailan nga lang ay itinalaga nito si dating Pangulong Duterte bilang administrator ng mga assets ng Kingdom of Jesus Christ. Sa mensahe ni de la Rosa, naghayag ito ng suporta kay Kibuloy at media network nito. Ito na ang ikapitong araw ng prayer rally ng mga taga-suporta ng SMNI. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Mainit na sinalubong ng Department of Migrant Workers at ilan pang opisyal ng gobyerno ang 11 tripulanteng Pinoy na nakauwi na ng bansa isang linggo matapos ang pag-atake sa kanilang barko sa Red Sea. Narito ang ating balitang A to Z. Balik bansa na ngayong gabi ang 11 tripulanteng Pilipino ng MV True Confidence, ang bulk carrier na inatake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden sa Red Sea noong March 6. 10 sa kanila ang swerteng hindi nasaktan, habang isa naman ang nagtamo ng minor injuries. Biglaan po kasi yun, sir, yung pangyayari. So, without, inatake na lang po kami. Sa paglapag nila sa NAIA Terminal 3, sinalubong sila ni na Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hansileo Cacdac, Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega at ilan pang opisyal ng gobyerno. Isang tripulante mula sa bulk carrier True Confidence. Masaya tayo na sila'y makakapiling muli ang kanilang pamilya. Nakahanda naman po ang mga social benefits po para sa kanila na maaari nilang ma-avail po sa pinakamalapit na OWA regional offices. 2 Pilipino ang nananatili pa sa ospital sa Djibouti. They are recovering, although the injuries were grave. An ordinary seaman who suffered facial burns, severe facial burns, and the cook who had to have his leg amputated.
Habang ikinakasa naman ang recovery operations para makuha mula sa barko ang mga labi ng 2 Pinoy at isang Vietnamese crew member na nasawi. Their bodies have not yet been recovered, partially because the ship was still burning as of a few days ago. But the manning agencies also report that they are now trying to bring the ship to a nearby port. Nagpapatuloy rin ang efforts ng pamahalaan para malimitahan ng banta sa mga Pinoy seafarers. Kabilang dito ang kasunduan sa International Transport Workers Federation kung saan binibigyan ng karapatan ng mga Pinoy na tanggihan ng pagsampa sa barko na daraan sa warlike operation o high-risk areas gaya ng Yemeni coast. Houthi attacks occur practically daily on ships traversing the area. And this is the first time we've had Philippine injuries or casualties. That means the manning agencies are following the directive of the government to limit the presence of Filipino sailors or have them have the option to refuse. Habang umaasa rin ng DFA na maisabatas na ang Magna Carta for Seafarers bilang dagdag proteksyon sa mga manlalayag na Pilipino. Let us remember, there are still 17 seafarers aboard the Galaxy Leader who are still being held in Hodeidah for over 100 days already by the Houthis. Sa harap nito, ang Embahada ng Israel nagpaabot ng pakikiramay sa mga nasawing Pilipino. Kinonde na rin nito ang karahasan ng Houthi rebels sa Red Sea. Matatanda ang sinabi ng Houthis na magpapatuloy ang kanilang mga pag-atake hanggat nagpapatuloy rin ang anilay pagkubkob sa mga Palestino sa gitna ng digmaan sa Gaza. Target iangat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaigting sa proteksyon ng Filipino seafarers. Sa working visit ng Pangulo sa Germany, sinabi nito na mas palalakasin pa ang kaligtasan ng seafarers maging ang kanilang kapakanan. Inaasahan din na mapipirmahan sa pagkikita nila ni Chancellor Olaf Scholz ang Joint Declaration of Intent sa pagpapalakas ng maritime cooperation. Ito ay sa kabila ng pag-atake ng Houthi rebels sa barko, lulan ang mga Filipino seafarers kung saan 2 sa ating mga kababayan ang nasawi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sinatayang halos kalahating milyong tripulanteng Pilipino ang naglalayag sa mga karagatan, katumbas ng halos 25% ng lahat ng seafarers sa mundo. Lumitaw ang isang ginang sa harap ng Commission on Appointments on National Defense sa Senado. Yan ay para pigilan ang napipintong promotion ng isang high-ranking official ng Armed Forces of the Philippines. Anya, inaabuso umano siya ng kanyang asawa na kinilalang si Brigadier General Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Chair, we now proceed to deliberate on the ad interim appointment of Brigadier General Ranulfo A. Sevilla. Considering that there's an order from Regional Trial Court, gag order to speak in the public or social media between the General Sevilla and the oppositor. Humarap ngayong Martes ang isang ginang sa pagdinig ng Commission on Appointments Committee on National Defense bago ang nakatakdang appointment sana ng isang general ng Armed Forces of the Philippines. Lumutang mula sa kanyang mga pahayag ang mga reklamong naglalantad sa umano'y pang-aabuso ng kanyang asawa sa sarili nitong pamilya. Ang ginang na si Tess Luz Reyes Sevilla, nagpakilalang asawa ni Brigadier General Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP Operations Command sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ni hindi niya makuhang tingnan ng mga anak ko dahil guilty siya. Guilty siya. Hindi man lang po siya nanghingi ng dispensa sa 7 taon na hindi siya nagbibigay na sapat na sustento para sa mga anak niya. Ano po bang mapapala ng 2,000? Gusto ko pong itanong yon sa mga gentlemen in the AFP. Kulang na nga ang sustento maging sa pagpapaaral ng 2 anak, mariin pang iginiit ng ginang na nambababae pa ang mister, kasama na ang pananakit umano sa kanya habang nagbubuntis. Matapos marinig ng komisyon sa naturang executive session ang reklamo ng ginang,
nagdesisyon na ang komisyon na ipagpaliban muna ang ad interim appointment ng opisyal. I think tama naman kung ikaw ay isang ama, kailangan mo din isustento yung inyong mga anak. Kasi kung hindi, that's an abandonment of your core duty as a father. Tinitignan namin hindi lamang yung performance nyo bilang isang kawani ng gobyerno. You may do the best. Always present for work, napakasipag, napakagaling. Pero pagdating po sa character, yung moral background of the individual, binabantayan din namin yan. Inatasan naman ng CA ang AFP na i-monitor nito ang general na magsustento sa kanyang pamilya. Clearly signed with affidavit, with notarized affidavits that will be submitted to the AFP for compliance. Nagpapasalamat din po ako kay Senator Risa Hontiveros sapagkat sinuportahan niya po ang aking opposition at nag-move to defer po siya. Samantala, lusot naman na sa promotion ng CA ang siyam pang ibang high-ranking officials ng AFP. Can we dispense Majority Floor Leader with the 9 other officers? Your excuse, gentlemen. Congratulations. See you later this afternoon. Sinubukang kunin ng Balitang A to Z ang pahayag ng naturang general pero hindi ito nagpaunlak. Sa lahat ng mga naging anak mo, hindi na kami papayag. Kaya panawagan naman ng Senado sa lahat ng ama, gampanan ng buo ang tungkulin sa pamilya. Maging aral po ito at maging president na rin po ito para sa mga kapwa ko, mga asawa sa AFP. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nilagdaan na ang Implementing Rules and Regulations ng Trabaho para sa Bayan Act na nakatuon sa pagbuo ng dekalidad na trabaho sa bansa. Present si Senate Majority Leader Joel Villanueva na siya ring principal sponsor at author sa ceremonial signing ng TPB Act. Sa pamamagitan nito, kumpiyansa ang senador na may ibsan ang problema sa kawalan at kakulangan ng mga trabaho sa bansa. The Trabaho para sa Bayan Act envisions to have an employment framework that is resilient, comprehensive, coherent, future-oriented, and progressive. It will be the cornerstone of government initiatives in providing job opportunities for Filipinos and in adapting to ever-changing nature of work. Naglabas ng VOG alert ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology matapos muling magbuga ng usok ang Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang makapal na volcanic smog pasado alas 2 kaninang hapon. Nagbuga ng mainit o ng mahigit 6,000 tonelada ng volcanic dioxide gas emission mula sa kaldera ng Taal. Sa drone video ni Iman Supremo Motodrone, kita ang pagkalat pa ng VOG sa ilang bahagi ng Batangas, habang nasa 10 bayan na ng probinsya ang apektado. Sa kabila nito, nananatiling nasa alert level 1 pa rin ng Taal. Bilang pag-iingat, pinapayuhan naman ang mga nasa lugar na magsuot ng mask at manatili sa loob ng mga bahay kung kailangan. Susunod, matapos ang pag-atake at pambubuhos sa barko ng Pinas sa mahigit 50 Chinese vessel, tuloy pa rin ang presensya sa West Philippine Sea. At Pinoy boxers lusot na sa Paris 2024 Olympics. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Abiso sa ating manonood, sensitibo po ang ating balita. Patay ang isang rider matapos mag-counterflow at bumangga sa kasalubong na sasakyan sa Skyway Stage 3. Sa video na ibinahagi ng pamunuan ng Skyway, makikita na sinubukang pigilan ng bantay ng Skyway ang papasok na rider. Pero hindi tumigil at bagkus humarurot pa ng bilis. Makikita rin na tumilapon ang walang suot na helmet na rider nang sumalpok ito sa puting van. Sa investigasyon ng otoridad, nakainom umano ang rider. Nagawa pang maisugod ang rider sa ospital pero binawian rin ito ng buhay. Paalala ng otoridad, tanging 400cc lang pataas ang nararapat na bumiyaheng motorsiklo sa mga expressway at dapat po ay sumunod sa itinakdang speed limit.
Inihahanda na ng Philippine National Police ang security plans para sa nalalapit na Semana Santa. Ayon kay PIO Acting Chief Colonel Jean Fajardo, sa ilalim ng Oplan Ligtas Summer Vacation, mahigit 30,000 mga pulis ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa para magbantay kasabay ng paggunita ng mahal na araw. Mahigpit naman na babantayan ng PNP ang mga terminal, pantalan, airport, simbahan at iba pang matataong lugar. Kasama din mang babantayan natin since sa summer vacation pumapasok po dyan yung Holy Week po. So doon po sa mga simbahan po natin, particularly pag nag-start na po yung bisita iglesia, ay maglalagay din po tayo dyan. Kasama na po dyan yung paglalagay po natin ng Police Assistance Desk sa mga terminal at mga simbahan at syempre doon sa mga tourist spots po. Hindi na aapela ang Metro Manila Development Authority sa Korte Suprema matapos ang ibinabang desisyon sa single ticketing system kung saan hindi na pwede mag-issue ng violation ticket ang mga local traffic enforcers ng Metro Manila. Ayon sa MMDA, bawat lokalidad na ang paghahain ng motion for reconsideration sakaling tututol sila sa desisyon ng SC. Magpapatupad naman ng MMDA at Metro Manila Mayors ng pagde-deputize sa mga traffic enforcers sa mga LGU para makatulong sa MMDA sa paghuli ng mga lalabag sa batas trapiko. Nilinaw rin ng ahensya na mananatili pa rin ang status quo dahil hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi na magpa-file ng MR upon advice of our counsel. Yun naman po mga LGUs will decide kung mag-MR sila, pero I think great majority of them will file an MR. Napag-usapan na rin namin yung pag-deputize ng mga enforcers kasi po there are reports na despite our pronouncement na sa tingin namin ay hindi pa executory yung decision, marami na raw pong nagba-violate na nakikipag-argue sa enforcers ng mga local governments. Patuloy pa rin ang presensya ng Chinese vessel sa teritoryo ng Pilipinas matapos ang pagbobomba nito ng tubig sa mga barko ng bansa kamakailan lang. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, namataan ang nasa 50 Chinese vessels sa West Philippine Sea. Kabilang na riyan ang mga Chinese Coast Guard ships, Chinese maritime militia vessels at maliliit na Chinese fishing boats. Sa kabila nito, tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na magpapatuloy ang rotation at reprovisioning mission sa exclusive economic zone ng bansa. In Bajo de Masinloc, 5 China Coast Guard vessels, 18 China maritime militia vessels, and 10 China small boats. In Ayungin Shoal, 1 China Coast Guard vessel, 6 China fishing vessels. In Pag-asa Island, 1 China Coast Guard vessel and 6 China fishing vessels. In Panatag Island, 7 China fishing vessels. On the other hand, the next Rore at Pag-asa, Kota, Panata, and Parola will be conducted in the first week of April. Women Power ngayong Women's Month. Yan ang ipinamalas ng dalawang Pinay boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas matapos masungkit ang tiket para sa 2024 Paris Olympics. Pinatunayan ng dalawang kanilang galing kontra sa mga katunggali sa katatapos ng World Qualification Tournament sa Italy. Tinalo ni Petesio ang pambato ng Turkey sa semifinals ng Women's Featherweight Division sa pamamagitan niya ng 4-1 split decision. Nagapi naman ni Ira Villegas ang kalaban mula Bulgaria sa quarterfinals ng Women's Flyweight Division via unanimous decision. Bukod sa kanila, pasok na rin sa Paris Olympics sina Yumin Marshall, Paul Volter, EJ Obiana at gymnast na sina Carlos Yulo at Alea Finnegan. Sa aming pagbabalik, Hottie Mommies na sina Ina Raimunda at Sunshine Cruz, Slayer sa katatapos lang na Bench Fashion Week. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balita
balitang showbiz, usap-usapan ngayon ng marami kung babalik na nga ba sa ere ang It's Your Lucky Day noontime show na pinangungunahan noon ni Luis Manzano. Ito ay matapos mag-post ng video sa IG ang main host ng naturang programa kasama sina Robbie Domingo, Melay Cantiveros at Shaina Magdayaw. Present din doon sina Francine Diaz, Seth Fedelin, Jenico Garcia, Long Mejia at Negi. Kaya tanong ng netizens, ito na kaya ang programang papalit sa binakanting oras ng noontime show na tahanang pinakamasaya. Bagamat maingay sa social media, wala namang pahayag at reaksyon ng mga TV host patungkol rito. Matatandang umere lang ng 12 araw noong October 2023 ang programang It's Your Lucky Day matapos suspindihin ng MTRCB ang It's a Showtime noon. Samantala sa showbiz pa rin, talaga namang age is just a number para sa mga stars na sina Ina Raimundo at Sunshine Cruz matapos bumida at rumampa sa nakaraang Bench Fashion Week. Slay kung slay talaga sa runway ang 48-year-old actress na si Ina matapos irampa ang one-shoulder swimsuit with leather cuffs at black high heels. Sa IG, sinabi ng hottie mommy of 5 kids na empowering ang kanyang naging karanasan. Samantala, bidang-bida rin ang 46-year-old actress na si Sunshine Cruz na first time rumampa sa naturang show. Nakipagsabayan sila sa iba pang nakababatang stars tulad ni na Catherine Bernardo, Miss Universe 2023 Top 10, Michelle Marquez T, Francine Diaz at iba pa. Talaga namang ang mga fur friend natin tila pamilya na. Nakakausap, nakakaintindi, pero ang cute na golden retriever na ito ay nabibiro din. Ang good vibes na reaksyon ni Doggy, panoorin. Mama? Si Mama yan? Si Mama yan, di ba? Oh, hindi yan si Mama. Lapit ikaw dito, hindi yan si Mama. Kala mo, nagkamali ka. It's a prank! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, story ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating US Secretary of State na si Benbridge Colby. Ayon sa kanya, ang pagsubok sa pagiging makabayan ay nakadepende sa katapatan sa inang bayan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!